Sobrang hirap po kapag sinosolo mo lang yung mga iniisip at nararamdaman mo. Ako nga pala si Dexter, hindi ko tunay na pangalan. 37 years old at may anak akong dalawa. Dati akong factory worker sa Taiwan. Umuwi, nagpakasal, bumuo ng pamilya at kasabay nun para alagaan din ang aking mga magulang na bedridden. Na papa at mama ko na naputulan ng paa. Year 2018 to 2022, maayos ang aming buhay sa Maynila. Meron kaming malaking tindahan at parisan. Nakakapundar at nakakaipon at nakakatulong kami pinansyali sa aming mga magulang. Magkatulong kaming mag-asawa hanggang sa kinailangan naming umuwi ng probinsya. Para pansamantala ako naman ang mag-alaga sa mga magulang ko. Nahirapan kami kasi nagbago ang lahat, lalo na sa hanap buhay at lahat naman ako ang gumagasto sa parents ko. Nagtayo kami ng sari-sari store, okay naman ang kita pero kulang pa rin. Nagkaroon din kami ng GCash, cash in, cash out. Malakas naman ang kita doon pero kulang pa din. Hanggang sa napansin ko yung kapitbahay ko na lagi nagpapakash in na 150. Maya-maya ay cash out na siya ng 5K, 10K. Naintriga ako noon at nalaman ko na meron silang link ng online game at doon sila naglalaro. Pebrero 2023 nung una kong sinubukan ng online game. Madalas nananalo ako kaya tinuloy-tuloy ko. Hanggang sa napansin ko lugmok na pala ako. Hindi ko na nakilala ang sarili ko at di ko na kayang kontrolin pa ang isip ko. Kapag may laman ang Gcash ko, hindi ako mapakali. Gusto ko lagi ako naglalaro. Pero madalas talo ako. Hindi ko alam sa sarili ko at naranasan ko ng matalo ng 17K sa isang araw. Kapag naiisip ko ang mga naipatalo ko, baka may 800K na sa loob ng kulang-kulang 2 taon. Sobrang suga pa ako sa sugal. Hindi ko na alam kung saan ako kumukuha ng pera. Basta alam ko lang na dapat makabawi ako hanggang sa nandito na ako sa sitwasyon na hindi na ako makatulog at lagi na lang ako umiiyak. Kuya Chris, sa totoo lang, di ko alam kung paano magsisimula ulit. May utang ako sa mga kaibigan ko na 100K. Microfinance 90K. Pati mga online lending di ko pinatawad. Pati ultimo mga Bombay hindi ko rin pinatawad. Pati mga lahas na napundar ko ay nakasangla na rin. Pati sidecar at motor na ginagamit namin sa parisan ay naubos na rin. Ultimong puhunan namin dito ay napapunta na rin sa pagsusugal. Ganun na rin ang sahod ng asawa ko. Halos lahat doon ay napupunta na rin sa pagsusugal. Galit na galit ako sa sarili ko ngayon. Lagi kong iniisip na makabawi. Maraming beses akong binigyan ng pagkakataon makabawi. Nananalo na ako ng 20K, 30K, 15K. Pero ang ending talo pa din. Hindi ko na rin kasi mapigilan ang sarili ko. Kaya tuloy-tuloy pa rin ako kahit na lugmok na ako. Kahit gusto kong mag-cash out, hindi ko na itutuloy. Tumitigil lang ako kapag ubos na. At iiyak na lang, maitang ulo, pati mga bata napapabayaan ko na. Naawa ko sa mga anak ko at sa asawa ko na walang kaalam-alam sa ginagawa ko. Napakabait ng asawa ko, wala akong masabi. Kaya sobra akong nagigilty sa asawa ko. Hindi ko na makontrol ang sarili ko. Pakiramdam ko kapag naglalaro ako ng sugal na yan. Nare-relax at nalilimutan ko ang mga problema ko. Ayaw ko mag-open up sa mga kapatid ko kasi alam ko magagalit sila. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa asawa ko. Iniisip ko na lang ngayon na mag-abroad na lang ulit at makapagsimula ng panibagong buhay. At ganoon na rin sa makabayad sa mga pagkakautang ko. Pero kapag nakikita ko yung mga anak ko na parang di ko kayang malayo sa kanila, awang-awa ako sa kanila ngayon kasi naiisip ko yung mga perang pinatalo ko na sana pinambili ko na lang ng pagkain at gamit ng mga anak ko. Kung umabot ka pa tol sa video ito, ilagay mo naman dyan sa comment section kung anong maipapayo mo kay Dexter. Maraming salamat. Peace out.